Hello. Hivanilayan Convenience, sagot ni Alex Ambrose sa telepono ng tindahan. Kailangan ko ng isang kahon ng kondom at 2 pakete ng tissue na inihatid sa room 1,302 ng Sheraton South River Hotel. Bilisan mo. Binaba ng tumatawag. Umiling si Alex. Ang mga tao ay tila hindi naging handa. Inimpak niya ang mga kinakailangang bagay, nagsuot ng kapote, at sumakay sa kanyang electric bike patungo sa Sheraton Hotel sa katimugang bahagi ng ilog. 9:09 na ng gabi at umuulan ng malakas, at hindi nagtagal ay basa at madumi ang kanyang pantalon at sapatos. Sa kabutihang palad, tuyo pa rin ang paninda, ngunit hindi na siya naglakas loob na mag-antala pa, kaya nagmadali siyang pumunta sa hotel. Pagdating niya sa room 1,302, kumatok siya sa pinto at mabilis itong bumukas. Hello, here's your, natigilan si Alex sa katahimikan. Ang babaeng nasa harapan niya ay walang iba kundi ang girlfriend niyang si Kathy. Nakasuot siya ng puting damit na nakatabing sa balikat ang mahaba, maitim, basang buhok. Ang bango ng shower gel at shampoo ay umagos sa kanyang ilong. Kathy, anong ginagawa mo dito? Nakatitig siya sa kanya nang hindi makapaniwala na nakakaramdam pa rin ng pagkatulala. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Kathy. Bumilis ang tibok ng puso niya at bumalik siya ng kaunti sa kwarto. Nablangko ang isip niya at nagsimulang umikot. Anong mali? Isa pang lalaki ang lumapit sa pinto, nakasuot ng roba at sinelas, at agad siyang nakilala ni Alex. Ikaw! Ang lakas ng loob mong hawakan ang babae ko. Hindi napigilan ni Alex ang galit na namumuo sa loob niya, at nagsimula siyang lumipat kay Billy, determinadong turuan siya ng leksyon. Tumigil ka! Humakbang si Kathy sa harap ni Alex. Matapos ang isang maikling pagsabog ng pagkasindak, nagawa niyang bumalik ng kaunting kontrol. Dahil natuklasan na ng kanyang nobyo ang kanyang pagtataksil, wala nang saysay na itago ito ngayon. Diretso itong tumingin sa kanya. Alex, kailangan na nating maghiwalay. Break? Natigilan si Alex. Nakatitig siya kay Kathy nang nanlalaki ang mga mata. Kathy, mahigit 1 taon na tayo. Hihiwalayan mo na ba ako ngayon? Kailangan nating maghiwalay ng landas. Panay ang eye contact niya sa kanya at nagsalita nang may matinding hinanakit. Nagulat ka ba? Wala kang pera, Alex. Halos hindi mo kayang bayaran ang pinakamurang mga mahahalagang bagay. Kahit kailan wala kaming maganda. Hanggat kasama kita, palagi akong pinagtatawanan ng mga tao, at hindi lang iyon ang buhay na gusto ko. Napakabuti ko para mamuhay sa kahirapan tulad nito. Masyado akong walang muwang noong ako ay nasa unang taon, at hinayaan ko ang aking sarili na malinlang sa isang talunan na tulad mo. Niyakap niya ang braso ni Billy at sinabi kay Alex, boyfriend ko na si Billy. Simula ngayon, wala na akong gustong gawin sa'yo. Huwag mo na akong guluhin ulit. Well, parang ikaw lang ang walang kwentang ex niya ngayon. Napatingin si Billy kay Alex na may nakakalokong ngisi. Si Alex, na nakatayo doon na nakasuot ng kapote at may mansa ng putik sa kanyang pantalon at sapatos, ay parang tama si Kathy. Siya ay isang ganap na talunan. Kinuha ni Billy ang plastic bag sa kamay at inilabas ang box ng kondom. Kinawayan niya ito kay Alex at natatawang sinabi, I'm staying in a nice hotel, having DV girlfriend's ex bring me condoms. At single ka. Mabuti naman at tinulungan mo ako. Bakit nandito ka pa? Saway ni Kathy kay Alex. Buti na lang hindi siya ng asar. Baka gusto mong makitang binugbog ko siya, Kathy. Gotta give a lady what she wants, panunuya ni Billy. Nakaramdam ng pagkatalo si Alex. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Bro, hindi ka man lang kumukuha ng pera. Maganda. Kumuha ako ng girlfriend at regalo. Napakasarap ng pakiramdam ni Billy na pinagmamasdan ang nakahandusay at nanlulumong postura ni Alex habang isinara niya ang pinto sa likuran niya. Paglabas ni Alex ng hotel ay mas malakas pa ang ulan kaysa kanina. Hinubad niya ang kanyang kapote, hinayaan ang malamig na ulan na mabasa ang kanyang buong katawan at tumulong sa pag-alis ng kanyang ulo. Itinapon siya ni Kathy dahil naniniwala siyang wala itong pera. Ang pagkawala ng gayong materialistikong babae ay dapat na isang bagay na ikagalak, kaya bakit siya dapat malungkot? Buzz. Nag-vibrate ang phone niya sa bulsa.
Inilabas iyon ni Alex at sinulyapan, ngunit nang makita ang numero ay napatigil siya sa paglalakad. Nanginginig ang buong katawan niya habang binabasa ang text. Pagkatapos ng isang pagsusuri, ang pamilya Ambrose ay nagpasya na ang kanilang anak na lalaki, si Alexander, ay nakamit ang mga kondisyong kinakailangan para sa karapatan sa kanyang mana. Mula ngayon, ibabalik sa kanya ang kontrol sa kanyang ari-arian. Ang mga patak ng ulan na kasing laki ng BN ay bumagsak sa screen na naging sanhi ng unti-unting pagkalabo ng text message. Nagsimulang umikot ang isip ni Alex. Kung hindi dahil sa mensaheng ito, halos makalimutan na ni Alex ang kanyang pagkatao bilang isang super rich kid. Sa nakalipas na 7 taon, tinatasa siya ng kanyang pamilya, pinipigilan ang kanyang kayamanan hanggang sa masiyahan sila na natugunan niya ang kanilang mga mahirap na kondisyon. At ngayon, sa wakas, natapos na. Lahat ng nararapat na pag-aari niya ay sa wakas ay angkinin niya. Maagang nagising si Alex kinaumagahan at nagmaneho papunta sa lungsod. Sa sobrang saya, bumaba siya sa kanyang sasakyan at dumiretso sa Metro Fifth Bank, sa gitna mismo ng pinakamayamang bahagi ng Central Business District ng New York. Nakaparada ang iba't ibang mamahaling sasakyan sa paligid ng bangko. Ang mga taong naglalakad sa loob at labas ng nakapalibot na plaza ay pawang mayayaman, halata sa pananamit at ugali nila. Lumapit si Alex sa pintuan ng bangko at itinulak iyon. Aray! Maaaring mabuksan ang pangunahing pinto sa loob at labas, at medyo naging pabaya si Alex nang itulak niya ito mula sa labas. Dahil dito, nabangga ng pinto ang isang mahabang buhok na dalaga na papalabas ng gusali. Mabilis siyang humingi ng tawad, sorry. Hindi kita nakita. Anong ibig mong sabihin hindi mo ako nakita? Ano ako, invisible? Hinawakan niya ang kanyang kamay sa kanyang noo at tinitigan siya ng masama. Napansin ng assistant manager ng bangko, si Karen Young, ang insidente at nagmamadaling pumunta. Sinuri niya muna ang babae at pagkatapos ay tumingin kay Alex ng hindi pagsang-ayon. Nang dumapo ang tingin nito sa kanya, baka sa mukha nito ang pagdududa. Ang Metro Fifth Bank ay naiiba sa karamihan ng mga bangko dahil ang mga kliyente ay halos eksklusibong mga high-end na negosyante. Alam ni Karen na naroon ang dalaga kasama ang kanyang ama, ngunit hindi niya alam kung bakit naroon si Alex. Kung titingnan sa kanyang hitsura at edad, hindi siya ang kanilang karaniwang uri ng customer. Sir, pwede ba akong makatulong? Tanong niya na may kasamang magalang ngunit pilit ng ngiti. Sinabi lang ni Alex, nandito ako para mag-withdraw ng pera. Mag-withdraw ng pera, nakangusong tanong ng babaeng nagtatampo sa kanya. May card ka ba? Tanong ni Karen na patuloy na nakangiti ng matino. Hindi naging madali ang pagkuha ng Metro Fifth Bank card. $1,000,000 na ipon ang pinakamababang kinakailangan para maging kwalipikado. Nadama ni Karen na tiyak na ang lalaking nasa harapan niya ay walang gaanong karanasan sa bangko at hindi alam ang kanilang mga patakaran. Marahil ay naisip niya na ang mga card ng ibang mga bangko ay maaari ding gamitin dito. Hindi, sagot ni Alex, umiling-iling. Ang babaeng hindi niya sinasadyang nauntog sa pinto ay hindi napigilang mapangiti nang marinig ang matapat nitong tugon. Wala na siyang halaga sa atensyon nito. Tara na! Umakyat na ang kanyang ama, inaayos pa rin ang mga dokumentong dala. Aalis na kami ng tatay ko. Kinamayan ng babae si Karen at saka tumingin kay Alex. Young, ang pagkakaroon ng isang taong tulad nito sa paligid ay maaaring makasira sa imahe ng iyong bangko at magalit sa iyong mga customer. Sana hindi na ito maulit. Dahil doon, hinawakan niya ang braso ng kanyang ama at binuksan ang pinto. Mag-iingat ka, Gil Scott. Sinundan sila ni Karen palabas ng ilang hakbang, pinapanood silang sumakay sa isang kotse at umalis. Pagtalikod niya, bumalik siya sa loob na pagpasyahan niyang hikayatin si Alex na umalis sa lalong madaling panahon. Walang nakatayo sa kinaroroonan ni Alex. Oh! Saan siya nagpunta? Nagtaka siya. Posible bang napahiya ang bata at tahimik na nadulas? Gumaan ang pakiramdam niya sa naisip. Pagkatapos, nang babalik na siya sa trabaho, nasulyapan niya sa gilid ng kanyang mata ang isang tao. Ayan ang brat. Hindi nakakagulat na hindi ko siya nakita noong una, naisip niya. Nakarating na siya sa entrance ng EA Lounge at nakaharang ang isang haligi sa pagtingin nito sa kanya.
Ang AV room ay para lamang sa mga customer na may mataas na katayuan na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 milyong dolyar at inamin ng binatang ito na wala man lang siyang card. Kung hahayaan niya itong makalusot, magkakaproblema siya sa kanyang amo. Tumigil ka. Huwag gumalaw, sigaw ni Karen na parang desperado. Napatingin lahat sa kanya ang ibang mga customer na halatang inis sa pagsigaw niya. Napangiti na lang siya nang may paghingi ng tawad habang mabilis na naglakad papunta kay Alex. Ngunit naglakad na siya sa lounge, binuksan ang pinto sa room at pumasok. Wala ba siyang kahihiyan? Nagmamadaling sinundan ni Karen si Alex na baka sa mukha nito ang pagkabigla. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng room, ngunit nakalock ito mula sa loob. Hello! Sa loob ng room, si Robert Miller, ang bank manager, ay nakasandal sa sofa, nakatingin sa kanyang telepono. Nang biglang bumukas ang pinto ay dali-dali siyang umupo at tinago ang phone niya. Karaniwan, kapag maisehi na papasok, aabisuhan siya ni Karen ng maaga. Bilang tagapamahala ng customer, responsibilidad niya ang 31 ehi, at kilala niya sila tulad ng likod ng kanyang kamay. Agad niyang sinimulan ang kanyang normal na profesional na pagbati, umaasang mabawi ang masamang impresyon na ginawa niya sa pamamagitan ng pagyuko sa sofa. Ngunit nang makita niya si Alex, ang kanyang ekspresyon ay nanlamig. Sigurado siya na si Alex ay hindi isa sa kanyang mga isi at hindi rin siya kamag-anak ng isa. Maaari ko bang tanungin kung sino ka? Tanong ni Robert na nakatingin sa binata na mukhang nasa 20 taong gulang. Walang ideya si Robert kung sino siya. Diretso sa punto si Alex. Nandito ako para kunin ang pera ko. Mayroon kang isa sa aming mga card? Tanong ni Robert, naghihinala sa kalmadong ekspresyon ni Alex. Hindi, prangkang pag-amin ni Alex. Gumaan ang loob ni Robert na tila napatunayang tama, ngunit mas nalilito. Ang pag-access sa room ay nangangailangan ng pinakamababang halaga na 3 milyong dolyar, ngunit ang lalaking ito ay walang pera. Bakit siya napaka-composed? I'm sorry, sir. Hindi kami makakapagbigay ng pera ng walang card. May kailangan ka pa ba? Baliw siya, naisip ni Robert. Bakit siya pinapasok ni Karen? Kailangan kong makipag-usap sa kanya tungkol dito sa pulong ng Lunes. May fingerprint recognition ka dito, tama ba? Biglang tanong ni Alex. Ang fingerprint system sa bangko ay para magamit ng pinakamayayamang pamilya at negosyo. Ilang tao lang ang naitala ang kanilang mga fingerprint sa system, kahit man lang sa sangay ng New York, at wala pang nakagamit nito para ma-access ang kanilang mga hawak. Gusto mo bang gamitin ito? Hindi na napigilan ni Robert ang sarili na tawagin si Alex ng teaser. Tumango si Alex. Lalong naguluhan si Robert sa pangalawa. Bakit humiling ang isang taong hindi man lang customer na gumamit ng fingerprints? Sa totoo lang, kahit na curious siya, nadama ni Robert na halos hindi sulit ang pagpapatawa sa kahilingan. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo na pag-isipan, sa wakas ay nagpasya siyang hayaan si Alex na gawin ang pagtatangka kaysa sa panganib na magalit siya. Binuksan niya ang safe at inilabas ang fingerprint identification device na hindi pa niya ginagamit noon. Ilagay ang iyong hinlalaki dito. Itinuro ni Robert ang verification area kay Alex na inilagay ang kanyang hinlalaki sa sensor. Beep! Lumiwanag ang device gamit ang nakasisilaw na pulang ilaw at ipinakita ng screen ang mga salitang fingerprint not recorded. Kaagad, naging masama ang ekspresyon ni Robert at pinandilatan niya si Alex. Kinuha niya ang phone niya, handa siyang tumawag ng pulis. Teka, mabilis na sabi ni Alex. Baka maling print iyon. Susubukan kong gamitin ang aking hintuturo sa pagkakataong ito. Malamig na ngumiti si Robert. Anong plano mo dito? Hindi gumagana ang iyong hinlalaki, kaya susubukan mo ang iyong hintuturo. Pagkatapos, kung hindi gumana ang iyong hintuturo, susubukan mo ang iyong gitnang daliri. Kapag naubusan ka ng mga daliri, susubukan mo bang gamitin ang iyong mga daliri sa paa? Pero idiniin na ni Alex ang kanyang hintuturo sa verification area. Ipinasya ni Robert na kung hindi tatanggapin ang mga fingerprint ng lalaki sa pagkakataong ito, tatawag siya kaagad ng pulis at ipaaresto siya. Beep! May lumabas na berdeng ilaw sa device at nag-flash up ang mga bagong detalye sa test screen. Matagumpay ang pag-verify. Family account, 01.
Verifier, Alexander Ambrose. Account, 01104. Saglit na napanganga si Robert kay Alex na hindi makapaniwala at saka nagmamadaling ngumiti. Enric Ambrose, pasensya na. Hindi ko na malayan. Ako si Robert Miller, ang customer manager para sa New York branch. Payagan mo akong tulungan ka. It's fine, mahinang sabi ni Alex at tumayo. Maaari ko bang makita kung gaano karaming pera ang natitira sa aking account? Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Umupo si Robert sa harap ng computer at nag-type saglit. Sa kanyang mga tagubilin, nagbigay si Alex ng ilang pang-fingerprint scan bilang pahintulot. Tapos na, Jim Ambrose. Na-click ni Robert ang TE na baton sa screen at lumabas ang account ni Alex. Itinuro ni Robert ang screen ng computer at sinabing, Jim Ambrose, ang balance ng iyong account ay kasalukuyang 86 na milyong dolyar. Hindi napigilan ni Robert na sumipsip ng malamig na hangin. Ang binatang ito ay may napakalaking kayamanan. Inilagay siya nito sa top flight ng 1%. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman magagawang mangarap ng ganoong kalaking pera. Kakaiba ang naramdaman ni Alex habang nakatitig sa mga numero sa screen. Pinaalalahanan niya ang sarili na kailangan niyang masanay sa kanyang status bilang isang rich kid sa lalong madaling panahon. Nako, at may iba ka pang asset. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ngayon. Nag-click si Robert upang suriin ang ilang magkakasunod na pahina. Sa wakas, muli niyang na-click ang TE button. Naglabas ang computer ng 4.4 na grid ng mga display screen. Itong surveillance screen ay nagpapakita ng lahat ng pisikal na asset na hawak mo sa ibang lugar, paliwanag ni Robert. Nag-click siya sa kaliwang sulok sa itaas ng screen at inilabas ang feed mula sa sanggay ng bangko sa dahagi na nagsiwalat ng isang sports car. Sa kanang sulok sa ibaba, sinabi nito, Ferrari Pagani Huayra. Binuksan ni Robert ang iba pang mga screen para kay Alex isa-isa. Nagpakita ang sanggay ng Hawaii ng Dominica Blue Pearl Bracelet at 4 na stack ng gold bars. Ang feed mula sa French branch sa Nice ay nagsiwalat ng 3 orihinal na Picasso painting at 2 Rodin statues. At ang sanggay ng Cape Town ay mayroong 15 0-karat na diamante, 10 piraso ng garing, at isa pang pares ng mga stack ng gintong bar. Halos lumuwa ang mga mata ni Robert habang nakatingin sa mga ari-arian ni Alex. Wala pa siyang nakitang mayaman. Siguro kahit 1/10 ay mayaman. Sige, gusto ko ng card, sabi ni Alex bago maisip ni Robert ang kanyang iniisip. Titignan ko kaagad. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Agad na sinimulan ni Robert ang mga kinakailangang pagsasaayos. Sa loob ng 10 minuto, isang Supreme card ang ginawa. Tiningnan ni Robert ang Supreme card at inisip ang mga ari-arian ni Alex. Ang card na ito ay hindi sapat para sa katayuan ni Alex, ngunit ito ang pinakamataas na grado ng card na pinahintulutan silang ibigay sa sanggay ng New York. Iniabot ni Robert ang card. Enric Ambrose, ang iyong card. Salamat. Kinuha ni Alex ang card, tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Enric Ambrose, mangyaring maghintay. Hindi naglakas loob si Robert na magmukhang nagpapabaya sa isang mahalagang customer. Dapat niya itong personal na makita, ngunit ang sistema ng pagsusuri ng asset sa kanyang computer ay hindi pa naka-off at ang fingerprint verification machine, iris recognition apparatus, at iba pang sensitibong kagamitan ay hindi pa naibalik sa safe. Ang monitoring system sa assay room ay konektado sa opisina ng district manager. Nag-aalalang naghihintay si Karen sa bulwagan. Ano ang nangyayari sa loob ng napakatagal na panahon? Nagtaka siya. Napatay kaya ng brat na iyon si Elid Miller sa say room? Habang iniisip niya ito, mas lalo siyang natakot. Nasa bingit na siya ng kakatok sa pinto at humihingi ng tugon ng si Alex ay kumpiyansa na lumabas ng silid. Tumigil ka, sigaw ni Karen. Mabilis itong naglakad palapit sa kanya at hinawakan ang coat nito. Hindi ka pwedeng umalis. Pumasok ka sa say room. Kapag nakumpirma na namin na walang nawawala, tatawag ako ng pulis at ipapakulong kanila para tanungin. Anong pinag-uusapan nyo? Tanong ni Alex. Bitawan mo. Nakipagbuno si Karen sa kanya ng ilang sandali, ngunit hindi niya magawang hanapin ang kanyang mga bulsa. Anong meron sa babaeng ito? Napaisip si Alex.
Hindi man lang siya nakikipagtalo sa kanya, ngunit inaasikaso siya nito. Ano ito? Nakita ni Karen ang Supreme Card na nakasilip mula sa bulsa ni Alex. Mabilis niyang hinugot iyon at buong tagumpay na tumingin sa kanya, na para bang nakakita siya ng katibayan ng kanyang pagkakasala. Naku, nagnakaw ka ng card. Ito ay isang krimen at kailangan kong tumawag sa pulisya. Hindi man lang sumagi sa isip niya na maaaring kay Alex ang card. Naisip niya na nakapasok siya sa room, na nagkunwaring nandoon nang hindi sinasadya, at pagkatapos ay ginulo si Miller sa mga tanong at ninakaw ang card nang hindi pinapansin ng manager. Bitawan mo. Naiinis si Alex sa babaeng ito. Hindi ka ba nagigilty sa pagiging magnanakaw? Lalo siyang naging determinado. Sa paggawa nilang dalawa ng ganoong eksena, nagsimulang maglakad palapit sa kanila ang ibang mga customer na naglalayong tulungan si Karen na pigilan si Alex na makalayo. Maya-maya pa ay lumabas na ng room si Robert na tapos na mag-ayos. Nang makita ang mga ari-arian ni Alex, alam na ngayon ni Robert na siya ang pinakamahalagang customer na mayroon ang sangay ng bangko sa New York. Napansin din niya na ang system na nakalista kay Alex ay nakalista bilang isa lamang sa maraming account na naka-attach sa isang grupo ng pamilya na may label na 01. Kung ang nag-iisang account na iyon ay napakalaki ng kita, paano naman ang iba pa sa pamilya? Bihira lang makakilala ng mga ganoong importanteng tao, kaya alam ni Robert na kailangan niyang mag-ingat sa pabor kay Alex. Kung sila ay magkakasundo, ito ay isang napakalaking tagumpay para kay Robert, at ang mga potensyal na benepisyo ay malaki. Kaya, nang makita si Karen na nakikipaglaban kay Alex, nagalit siya. Masungit ang ekspresyon ni Karen, at galit na galit si Alex. Si Karen ay isang tulala na naglalaro ng apoy, at maaari niyang kalagkarin si Robert sa kanya. Sa lahat ng maraming customer ng bangko, bakit kailangan niyang piliin ito para subukan at alisin? Ang isang simpleng pitik ng daliri ni Alex ay sapat na para wakasan ang kanilang mga karera. Tumigil ka! Si Robert ay sumugod sa pagitan ni Alex at Karen. Bago pa makapagsalita si Alex, iwinagayway ni Karen sa ang Supreme Card. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa tagumpay habang sinabi niya kay Robert, "David Miller, tingnan mo." Nagnakaw siya ng card sa room. Ngumiti siya sa akin, medyo mapang-asar ang ekspresyon niya. Tiyak, matutuwa si Miller sa kanyang pagpigil sa pagnanakaw. Marami siyang otoridad sa silangang distrito ng Metro Bank, at nang makarating siya sa punong tanggapan, tila humanga siya sa kanya, kaya umaasa siya ng promosyon. Ang kanyang imahinasyon ay nagsimulang tumakbo palayo sa kanya, habang siya ay nangangarap tungkol sa kanyang posibleng hinaharap. Noon pa man ay medyo malungkot ang mukha ni Miller, ngunit habang pinagmamasdan niya, unti-unting nagdilim ang kanyang ekspresyon. Bago niya maisip kung bakit, nagulat siya sa paputok nitong dagundong, dahilan para manginig ang buong katawan niya. "Bitawan mo si Ambrose." Habang sumisigaw siya, inalis ni Miller ang Supreme Card sa kanyang kamay, at sa sobrang takot niya ay binitawan niya si Alex. Itinulak siya ni Miller sa isang tabi at yumuko para kunin ang card. "Ambrose, iyong card." "I'm very sorry. Hindi ko na-train ng maayos si Yao. Humihingi ako ng tawad." Ang ekspresyon ni Miller ay nagpakita ng magkahalong paggalang, kahihiyan, at pagkabalisa, habang ang mga customer ng bangko ay namamangha. Natigilan si Karen. Sa kanya kaya ang Supreme Card? Nagtaka siya. Nanlaki ang mata niya. Kahit anong pilit niya, hindi niya ito maintindihan. Kung ang lalaking ito ay may Supreme Card, kung gayon mayroon siyang hindi bababa sa $3 milyong, ngunit mukhang nasa 20 taong gulang lamang siya. Isang mahirap, mababang uri na talunan na may ganoong kalaking pera. Hindi ito ay masyadong malabong mangyari. "Hindi mo kasalanan, Miller," tiniyak ni Alex sa kanya, ibinalik ang card sa kanyang bulsa. "Salamat, Ambrose." Inilublob ni Robert ang ulo at huminto sandali bago tumuwid at sinigawan si Karen, "Bakit nakatayo ka lang dyan?" Humingi agad ng tawad kay Ambrose. Paanong hindi pa rin maintindihan ni Karen? Napaisip si Robert. Ang binatang nakatayo sa harap nila ay seryosong mayaman at kailangan na tratuhin ng may paggalang. Agad namang niyuko ni Karen ang ulo kay Alex. "Ambrose, I'm very sorry sa aking bastos na pag-ugali.
Nagkamali ako, gumawa ng kaguluhan sa wala at ipinatong ang aking mga kamay sa iyo. Kasalanan ko iyon at pag-iisipan ko ang aking pag-ugali. Hindi siya pinansin ni Alex at umalis na. Ambrose, tawag ni Robert sa kanya. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako at gagawin ko ang lahat para tumulong. Natuwa si Robert sa pagkakataong ito. Bihira lang makakilala ng taong kasing halaga ni Alex, kaya walang hiyang sinubukan niya itong gayumahin. Ayos ka lang ba? Lumapit si Emma kay Alex mukhang nag-aalala. Mas maganda ka kung wala siya. Nakita mo ang kanyang tunay na ugali at hindi siya nararapat na malungkot. Huwag kang mag-alala, I'm fine, nakangiting sabi niya. Matapos makita ang pag-ugali ni Kathy, mas gumaan ang pakiramdam niya tungkol sa Briaco. Mabuti. Nagliwanag ang ekspresyon ni Emma. Halika na. Upang ipagdiwang ang paglayo sa asong iyon, ililibre kita sa isang pagkain. Huwag makipagtalo. Paano ang tungkol sa isang magandang lugar sa isang lugar sa labas ng campus? Kay De Luca. Ang De Lucas ay isang medyo upscale na restaurant, at tanging ang pinakamayayamang estudyante sa Preston University ang kayang kumain doon. Hindi sa pagkakataong ito. Don't want to bump in Kathy, sabi ni Alex, alam niyang iyon ang restaurant na pupuntahan nila ni Billy. Ngunit isang araw, ililibre kita sa isang pagkain sa Ches Laurent. Si Ches Laurent ay isa sa mga pinakamarangyang restaurant sa New York. Iyon ang uri ng lugar na narinig ng lahat ng mga estudyante, ngunit walang sinuman ang kayang kumain doon. Nagulat si Emma. Si Alex ay hindi karaniwang nagyayabang, kaya bakit niya ginagawa ito ngayon? At ang partikular na paghahabol na ito ay talagang higit sa itaas. Reaksyon lang ba ito sa heartbreak niya? Nagtaka siya. Kung gayon, lilipas din ito, di ba? Medyo nahiya siya, pero ngumiti lang siya at sumunod sa utos ni Alex. Sige, inaabangan ko. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakapunta doon. Hindi niya alam na nakakakain si Alex ng 3 beses sa isang araw sa pinakamahal na restaurant sa mundo at hindi man lang gumastos ng 100 bahagi ng kanyang kayamanan. Si Emma ay tinawag ng 2 sa kanyang mga kaibigan, naiwan si Alex na nakatayong mag-isa. Lumapit ang 2 niyang kasama sa kwarto, sina Ben at Carl at kinalagad siya sa cafeteria para kumain. Nang makarating na sila sa entrance ng cafeteria ay huminto si Ben sa paglalakad. Tinitigan niya ang kanyang telepono at malakas na ibinalita, shit. Gumagawa ng kalokohan si Joe online. Tingnan ang aming dorm group chat room. Talaga? Mabilis na kinuha ni na Alex at Carl ang kanilang mga cellphone at tiningnan ang dormitory group chat. Kakapadala lang ni Joe ng mensahe, guys, it's official. Hindi na ako single. Magmadaling bumalik sa dorm at ililibre kita ng tanghalian para magdiwang. Sa wakas nakahanap na siya ng girlfriend. Napagod yata siyang mag-isa, sabi ni Alex. Ngumisi si Carl. Bumalik tayo sa ating dorm at bigyan siya ng impyerno tungkol dito. With that, tumalikod silang 3 at naglakad papunta sa dormitoryo. Pagpasok pa lang nila ay nakita nila si Joe na nakaupo sa kama kasama ang isang babae, magkahawak ang kamay. Bumalik ka na. Binitawan ni Joe ang kamay ng babae at tumayo, nakangiti sa mga lalaki. Si Joe ay isang sports major, at siya ay matangkad at balingkinitan, na may mahusay na mga kalamnan sa braso. Hey, guys! Ito ang aking kasintahan, si Susan. Nag-aaral siya ng musika. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Alex at ang iba pa. Ito ang mga kasama ko, sina Alex, Ben at Carl. Tumayo si Susan at nakangiting tumango. Tumingin si Ben sa kanya at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Maputla ang balat niya, pinong hugis ng kilay at magandang katawan. Siya ay perpekto, naisip niya. Kumain tayo sa La Bellevue. Darating din ang mga kasama ni Susan, kaya bakit hindi kayo pumunta at maghanda? Nilingon ni Joe si Alex at sinabing, bakit hindi mo isama si Kathy? Alam ng lahat ang tungkol sa kakulangan ng pera ni Alex at hindi niya kayang dalhin ang kanyang kasintahan sa mga upmarket na restaurant, kaya nagpa siya si Joe na kunin ang pagkakataong ito upang matulungan ang kanyang kaibigan. Naghiwalay na tayo, diretsong sabi ni Alex. Maghiwalay? Talaga? Nagulat si Joe. Sumulyap si Ben kay Joe at naintindihan niya ang silent message.
Ang dahilan ng paghihiwalay ay halata, ang kahirapan ni Alex. Bilisan mo. Napatingin si Susan sa phone niya at saka iniangat ang ulo. Ang aking mga kasama sa kwarto ay umalis na para sa restaurant, at lahat sila ay naiinip na, kaya't huwag silang masyadong maghintay. Okay, pagkatapos kayong maglinis at magpalit, at pagkatapos ay maaari na tayong umalis, hinimok sila ni Joe, hinila ang kamay ni Susan. Tara, hintayin natin sila sa labas. Lumabas si Joe ng dormitoryo, kasama si Susan at lumingon ito at nakita siyang nakatayo habang naka-cross arms. Anong mali? Tanong niya. Kumunot ang noo niya. Hindi ba masyadong ordinaryo ang itsura ng mga kasama mo? I mean, hindi masyadong gwapo si Ben, at medyo average din si Carl. Si Alex ay hindi masama, ngunit kung hinuhusgahan mula sa kanyang mga damit, wala siyang gaanong pera. Paano ko sila ipapakilala sa mga kasama ko? Medyo hindi komportable si Joe, pero pinilit niyang umiti at sinabing, kainan lang. Hindi naman ito blind date o kung ano paman, kaya bakit masyado kang nag-aalala sa hitsura nila? Sa tingin mo ba pupunta lang ang mga kaibigan ko para kumain? Tanong niya. Kilala ko sila. Bagamat hindi sila lumabas kaagad at sabihin ito, umaasa sila na ang iyong mga kasama sa silid ay mabuting materyal ng kasintahan. Ipinakita ko sa kanila ang iyong larawan at dapat isipin nila na ang iyong mga kaibigan ay katulad mo. Kumunot ang noo niya. Pagkatapos ay sisihin mo ako dahil hindi ko sinabi sa iyo na lahat sila ay mga estudyante ng biology. Medyo mapait ang ngiti niya. Na-assign siya sa dorm ni Alex dahil walang puwang para sa kanya ang mga dorm ng sports department. Bakit hindi mo sabihin sa iyong mga kasama sa silid na ang pagkain ay kanselado? Iminungkahi niya. Malamang mapapahiya lang sila kung pupunta sila. Kanselahin? Hindi. Kung mag-cancel siya ngayon, it would be awkward. Hindi ba ito magpapalala ng mga bagay? Sige, pero wala akong pananagutan sa kung ano man ang mangyari. She pouted. Noon lang, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa niyang kasama sa kwarto. Itinapat ni Susan ang kanyang cellphone sa kanyang tenga. Rose. Nandyan kayong lahat. Paano ito? Pagdating namin doon, makikita niyo ang sarili niyo. Sige, bibilisan ko sila. Wait lang. Habang nag-uusap ay lumabas na sila Alex, Ben, at Carl sa dormitoryo. Joe, tingnan mo kung gaano ako kaganda. Iminuwestra ni Ben ang kanyang half-sleeve shirt habang umaasang nakatingin kay Joe. Astig. Umiti si Joe at tinapik ang balikat niya. Sa kabutihang palad, hindi narinig ni Ben na sinubukan ni Susan na kanselahin ang tanghalian. Kung mayroon siya, ito ay isang dagok sa kanyang kumpiyansa. Tumingin si Joe kay Alex na sumunod kay Ben palabas. Kumunot ang noo niya. Alex, bakit hindi ka pa rin nagbabago? Paano ang mga kaibigan ko? Tanong ni Susan. Hindi ka ba makapagbihis para sa kanila? Mukhang magaling si Alex. Ano ang inaasahan mong isusuot niya? Tanong ni Carl. Hindi siya si Joe at hindi siya kailanman magiging katulad niya. Umiling si Susan. Ang kanyang mga kasama sa kwarto ay magiging lubhang bigo. Ito ay magiging isang kalamidad. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras, at umalis na tayo, hinimok niya sila, at lahat sila ay sumunod sa kanya palabas ng dormitoryo. Umupo sina Rose, Stacy, at Betty sa isang table sa La Bellevue. Lahat sila ay maganda at malinaw na nagmula sila sa mabubuting pamilya. Si Rose ay may mahabang buhok na nakatabing sa kanyang balikat. Maputi ang kanyang balat at mayroon siyang maliit na mukha na may malaki, kumikinang na mga mata, tuwid na ilong at medyo kulay rosas na labi. Mukha siyang magandang prinsesa mula sa isang fairy tale. Siya ang pinakamaganda sa tatlong babae at siya rin ang sentro ng atensyon. Rose, may bukol sa noo mo. Anong nangyari? Iminuwestra ni Betty ang maliit na umbok sa kanyang noo. Oh! Hinawakan ni Rose ang maliit na marka. Medyo galit ang matamis niyang mukha. Huwag mo nang ipaalala, Bethany. Tandaan kung paano ko sinabi na pumunta ako sa Metro Defense Bank kasama ang aking ama para magnegosyo. Well, may nakilala akong clumsy na tao na bumukas ng pinto sa ulo ko. Aray! Humingi man lang ba siya ng tawad? Ang mga customer ng Metro Defense Bank ay medyo mataas ang kalidad, hindi ba?
Ginamit ni Rose ang kanyang telepono para kunan ng litrato ang kanyang ulo at saka ito tiningnan. Sa kabutihang palad, hindi masyadong halata ang bukol. Ibinaba niya ang phone niya at ngumiti sa kaibigan. Nagsorry siya. Medyo natigilan ako nang makita ko siya doon. Alam mo kung anong uri ng mga tao ang binibigyan ng Metro State Bank, tama ba? Ang ibig mong sabihin ay ang mataas na klase, tanong ni Stacy. So, hindi kasali ang lalaking ito. Eksakto. Ang Metro State Bank ay nagbibigay lamang ng mga card sa mga taong mayroong hindi bababa sa $1,000,000, pagkumpirma ni Rose. So, hindi siya bagay doon. Iniisip ng ilang tao na kapag mas mahirap ang hitsura ng isang tao, mas mayaman sila, mungkahi ni Betty. Ibig sabihin baka siya ay isang mayamang tao na nagpapanatili ng mababang profile. Rose, sabihin sa amin ang lahat tungkol sa kanya. Inilibot ni Rose ang kanyang mga mata. Bakit? Nang maglaon, nang dumating ang manager, nalaman niyang wala ang card ang lalaki. Tulala lang yata siya na natisod sa Metro State Bank. Baka naisip niya na pwede rin doon ang mga card ng ibang bangko. Kung ginawa ko iyon, namatay na ako sa kahihiyan, bulalas ni Stacy. Pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi ko siya nilingon at umalis na lang kasama ang aking ama. Hinawi ni Rose ang kanyang buhok sa kanyang balikat. Titingnan natin kung maglakas loob siyang subukan ito muli sa hinaharap. O kung maglakas loob siyang ipakita ang kanyang mukha kahit saan. Hindi bata ang lalaki, itinuro ni Betty. Wala ba siyang common sense? I guess nakatadhana na siyang maging single sa buong buhay niya. Sinong magkakagusto sa ganyang lalaki? Huwag na natin siyang pag-usapan. Kahit kailan hindi ko na siya nakita. Napabuntong hininga si Rose. Bakit wala pa si Susan kasama yung iba? Seryoso, G. Kinuha ni Rose ang phone niya at bahagyang nakasimangot habang nakatingin sa screen na nagpapakita ng chat nila ni Susan. Ang kanyang kasintahan ay medyo gwapo at medyo matipuno. Type ko lang. Kung ganyan ang itsura ng isa sa mga kasama niya, huwag mo akong ipaglaban para sa kanya. Kumindat si Rose. Bastos. Tumawa si Stacy. Sabi ni Susan, sports major daw ang boyfriend niya, kaya dapat medyo fit siya. Tignan natin yung iba pagdating nila dito. Ang tatlong babae ay nagchat at nagtawanan, tinitingnan ang hitsura ng isa't isa, at gumawa ng ilang mga pagsasaayos habang hinihintay nila ang pagdating ng mga lalaki. Sa wakas, dumating sina Susan, Alex at ang iba pa sa La Bellevue. Mauna na kayo. Pupunta ako sa banyo. Napansin ni Alex ang ilang puting marka sa kanyang damit, kaya't naglinis siya. Nakita na ni Ben at Carl si Rose at ang dalawa pang babae at nagulat sila sa ganda nilang lahat. Si Ben ay nahihiya at nagsimula siyang maglakad ng mas mabagal, habang si Carl naman ay kinakabahang itinulak ang kanyang salamin sa itaas ng kanyang ilong. Hi, girls. Anong pinag-uusapan niyo? At anong nakakatawa? Nakangiting tanong ni Susan habang naglalakad papunta sa mga kaibigan niya. Napatingin si Rose at ang iba pang mga babae, at nang makita nila sina Ben at Carl, ang kanilang mga ngiti ay natigil, at naramdaman nilang parang isang balde ng malamig na tubig ang itinapon sa kanila. Ang hitsura ni Ben ay hindi kapansin-pansin, at si Carl ay parang karaniwan lang. Hindi ito ang inaasahan nila. Pagkatapos lamang ng isang sulyap, ang mga batang babae ay nag-iwas ng tingin, tila bigo. Nang makita ang mga reaksyon ng kanyang mga kaibigan, namula si Susan sa kahihiyan. Alam niyang mangyayari ito. Ibinaling niya ang kanyang ulo at pinandilatan si Joe, na tanging kibit balikat at ngiti lang ang nagawa. Umupo na tayo, sabi ni Joe. Carl, bakit hindi ka umupo sa tabi ni Stacy? At si Ben ay maaaring umupo sa tabi ni Betty. Katatapos lang niyang magmungkahi nang tumayo si Stacy at umupo sa tabi ni Betty, na nilinaw na ayaw niyang maupo kasama si Carl o Ben. Masama ang loob ni Joe para sa kanyang mga kaibigan. Nagchat sina Stacy at Betty sa kanilang mga cellphone, hindi sila pinapansin at hindi iyon tama. Ito ay talagang bastos. Ang mesa ay may kabuuang 4 na upuang kahoy na maaaring upuan ng 2 tao bawat isa. Magkasabay na nakaupo sina Stacy at Betty, gayon din sina Carl at Ben. Umupo si Joe kasama si Susan at nag-iisa si Rose. Parehong nag-aalala sina Susan at Joe.
Si Rose ang pinakamaganda sa mga kasama sa kwarto ni Susan, ngunit siya rin ang pinakamapili. Kapag dumating si Alex, ano ang magiging reaksyon niya? Hindi masamang tingnan si Alex, ngunit hindi maganda ang kanyang pananamit at hindi maganda ang impresyon. Tinanong ni Joe ang lahat kung ano ang gusto nilang i-order, at itinuon ni Stacy at Betty ang kanilang atensyon sa menu, ganap na hindi pinapansin ang kanilang mga kaibigan. Bakit dalawa lang ang lalaki dito? Tatlo lang ba ang tao sa dormo? Tanong ni Rose kay Joe habang nilalaro ang buhok niya. Oh, isang lalaki ang nagpunta sa banyo at dapat ay bumalik kaagad, sagot niya. Right on cue, nakita niya si Alex na naglalakad papunta sa kanila, kaya tumayo siya at kinawayan siya. Alex, nandito ka. Halika at samahan mo kami. Nang marinig siya ng mga babae, napatingin silang lahat sa direksyon ni Alex. Nagkatinginan lang si Stacy at Betty bago nawala ng interes at bumalik sila sa pag-aaral ng menu. Nanlaki ang mata ni Rose. Isang kibot ang nabuo sa gilid ng isang mata at bumalatay sa mukha niya ang kawalang kasiyahan. Nakilala rin ni Alex si Rose. Panatilihin ang pakikipag-eye contact, lumapit ito sa kanya, nalilito kung bakit tila galit na galit ito sa kanya. Nang maupo ito sa tabi niya, tinitigan siya nito at saka mahinang umuso, binigyan siya ng mapanuksong ngiti. Rose, anong meron? Tanong ni Susan na nagtataka kung paano nakilala ni Rose si Alex. Wala. Malamig ang ngiti ni Rose. Sumulyap siya kay Alex sa katumingin kina Stacy at Betty. Mukhang malabo, ito ang taong nakabunggo sa akin sa Metro Desai Bank. Ito ang lalaki. Tanong ni Stacy na nakaawang ang bibig. Well, sabi ni Betty, parang nakasuot pa rin siya ng katulad na damit. Parehong tumingin kay Alex ang dalawang babae, hindi sumasang-ayon ang kanilang mga ekspresyon. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Naguguluhan pa rin si Susan. Dahil mukhang hindi interesadong magpaliwanag si Rose, pumasok si Stacy. Nagpunta si Rose para asikasuhin ang ilang negosyo, kasama ang kanyang ama sa Metro Desai Bank kanina, at ang lalaking ito ay hinampas ng pinto ang kanyang ulo. Kita mo? May maliit na bukol sa noo ni Rose. Si Betty ang pumalit sa pag-uusap, sinulyapan si Alex. Nakikita mo kung paano siya nagbihis, at naglakad siya papunta sa Metro Desai Bank. Kailangan mo ng $1,000,000 para makakuha ng card, ngunit pumasok pa rin siya, at kailangan siyang hamunin ng manager. Walang duda, tumakbo siya palabas doon na pulang-pula ang mukha, di ba? Napatingin si Susan at ang iba pa kay Alex, naiisip kung gaano siya kahihiyan sa Metro Desai Bank. Medyo nag-aalala si Susan. Mukhang hindi maganda ang impresyon ni Rose kay Alex, kaya gusto niyang manatili ngayon. Siya ay napakadirekta at hindi mananatili para lamang maging magalang. Malamig ang ngiti ni Rose habang nakatingin kina Joe at Susan. Susan, I'm glad nakahanap ka ng gwapong boyfriend na katulad ni Joe. Ngunit mayroon akong isang bagay na dapat kong gawin kaya hindi ako manatili. Bye. Dahil doon, tumayo si Rose, tumalikod, at naglakad palabas, kahit na siya ang nagmumungkahi nitong tanghalian. Si Joe ay talagang maganda, at dahil siya ay isang sports major, ipinapalagay niya na ang kanyang mga kasama sa silid ay magiging kaakit-akit din. Naisip niya na kung ang isa sa mga kasama sa kwarto ni Joe ay angkop, kung gayon maililigtas siya nito sa problema sa paghahanap ng kasintahan na aprubahan ng kanyang ama. At kahit na walang bagay sa kanila, makakatagpo pa rin siya ng dalawang gwapong lalaki. Nagulat siya nang ang kasama ni Joe, si Ben, ay mukhang balisa, at si Carl ay ganap na ordinaryo. Gayunpaman kaya niyang tiisin ang dalawa. Ngunit nang makita niya si Alex, hindi na napigilan ni Rose. Isa lamang siyang mahirap na talunan na walang lugar sa mundo. Pinaglalaruan siya ng langit. Siya ay naghahanap ng isang mayaman at gwapo, at ang universo ay nagbigay sa kanya ng isang tulad ni Alex na naiinis sa kanya. Mabilis na tumaas ang galit. Sa sobrang galit niya ay sumugod siya sa labas, hindi pinansin, at nabangga siya sa balikat ng isang lalaki. Naka-all-in black siya at napaka-propesyonal. Ang kanyang buhok ay sunod sa moda, ngunit maayos, at ang kanyang balat ay maputla. May hawak siyang iPhone at nakasuot ng mamahaling relo sa kanyang pulso. Naging madilim ang ekspresyon ng lalaki. Ngunit pagkatapos ay tiningnan niya ng malapitan si Rose at napansin kung gaano ito kaganda, at ang kanyang ugali ay nagbago ng husto.
Hey, gorgeous, hindi kita sinaktan, di ba? Tanong niya. Gusto mo bang i-message ko ito ng mas mabuti? May masamang ngiti, iniabot ng lalaki ang kanyang kamay patungo sa kanyang balikat. Galit na galit si Rose kaya hinampas niya ito bago pa man madikit ang kamay ng lalaki. Sinampal niya ang mukha ng lalaki at may malamig na ekspresyon, pinandilatan niya ito at pumikit, tingnan mo kung saan ka pupunta. Bago pa siya makapag-react ay nagmartsa na siya palabas ng restaurant. Nakahanda na si Joe at ang iba pa para tumulong at laking gulat nila nang makitang sinampal ni Rose ang lalaki. Nang umalis si Rose, nagpa siya sina Stacy at Betty na umalis din, ngunit kalaunan ay hinikayat sila ni Susan na manatili. Pagkatapos ng tanghalian, sinamahan ni Susan si Joe na magbayad ng bill at pagkatapos ay lumabas sila ng restaurant. Kinausap ni Stacy si Joe at hindi man lang sinulyapan si Alex at ang iba pa. Medyo nadismaya rin si Susan sa mga kasama ni Joe. Siya ang kasintahan ni Joe at ayaw niyang maging komplikado ang kanilang relasyon dahil sa kanyang mga kaibigan. Maingat siyang nagpaalam sa bawat isa sa kanila at pagkatapos ay naglakad siya patungo sa dorm kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkabalik sa dormitoryo, nagpalit si Joe ng bagong set ng mga damit pang sports at pumunta sa larangan ng palakasan para lumahok sa pagsasanay. Si Ben ay nakahiga sa kanyang kama, nakahubad ang dibdib, naglalaro sa kanyang cellphone, habang si Carl ay nagsimula ng isang video game at nagsimulang maglaro nito. Naglagay si Alex ng card sa Samsung Galaxy Phone. Kung ayaw na ni Kathy, maaari na rin niyang gamitin ito. Binuksan niya ito at maayos itong gumana. Sa sandaling iyon, tuwang-tuwa na sumigaw si Ben, Alex. Carl! Naka-on ang live streaming channel ni Minnie. Mabilis? Kailangan mong panoorin ito. Malaki ang crush ni Ben kay Minnie. Nagsimula siya ng live streaming blog 2 araw na ang nakalipas at nag-post pa siya tungkol dito sa chat ng klase. Halos lahat ng tao sa klase ay alam ang tungkol sa blog na ito. Dahil wala nang magandang gawin si Alex, nagrehistro siya ng account at pumunta sa live streaming channel ni Minnie. 20 minuto na siyang nag-stream ng live at mahigit 30 tao ang nanonood nito. Lahat ay mga kaklase. Walang klase sa hapon, kaya libre ang karamihan sa panonood nito. Niyakap ni Minnie ang isang pink na unan at nakasuot ng pulang earphones habang nakikipagkwentuhan sa harap ng kamera. Bebes, wala pa tayong regalo. Ang sinumang may regalo para sa akin ay dapat na ipaalam sa akin. Inikot niya ang isang lock ng kanyang buhok sa isang daliri at nagpout sa kamera, nagbibigay ng hanging halik. Halos tumampi ang labi niya sa screen. Siya ay napakapopular at medyo maraming tao ang lihim na umiibig sa kanya. Kaya naman, sa tuwing hihingi siya ng regalo, maraming lalaki ang gustong ibigay sa kanya ang hinihiling niya. Bukod pa rito, hindi masyadong mahal ang mga regalo, kaya nakaya ng mga estudyante ang mga ito. Nag-flash ang screen na may notification, isang kwintas mula sa Morningstar. Pagkatapos, si Kapitan Reckless ay nagpadala ng bikini. Salamat, Morningstar. Sabi ni Minnie sabay palakpak ng kamay. At salamat, aking gwapong maliit na kapitan. Mahal kita. Itinagilid ni Minnie ang kanyang ulo at gumawa ng heart gesture gamit ang kanyang mga kamay, at nang matapos siyang magsalita, may sumigaw mula sa koridor, ang cute ni Minnie, na sinundan ng isa pang boses na sumisigaw ng, "She's adorable." Nakita ni Ben na nanliligaw si Minnie sa mga taong nagbigay sa kanya ng regalo, at medyo nakaramdam siya ng selos, kaya kinakabahan siyang pumili ng regalo at pinindot ang send button. Isang mensahe ang nag-pop up sa public screen. Nagpadala ng kwinta si Flying Fish. Nag-type si Ben ng mensahe sa ilalim ng kanyang screen name, Flying Fish, Minnie, I'm Ben, nanonood ako ng live broadcast mo. Ngumiti ng matamis si Minnie at nagsalita sa kamera. Salamat, Ben, alam ko. Kinausap ako ni Minnie. Ungol ni Ben habang tulala siyang nakalutang. Sa sandaling ito, isa pang mensahe ang lumitaw sa live streaming channel. Nag-type si Ghost Rider, si Ben, yung kuripot na talunan, nagbigay ng presentation kay Minnie. Anong tawa? Maniniwala ka ba? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Ben, halos lahat ng kaklase nila ay nasa chatroom. Ano ang dapat kong sabihin? Naisip niya. At paano ko maipapakita ang mukha ko sa klase pagkatapos nito? Nagpadala si Ben ng galit na mensahe, so what if I'm gifting a gift? Nakakain ka na ba ng poop emoji?
Bakit ka pa nagsasalita ng kalokohan? Sumagot ang Ghost Rider, idiot. Ikaw ay isang talunan na walang-wala. At mayroon ka pang pera upang magbigay ng mga regalo. Plano mo bang ibenta ang iyong mga bato? O nanghihingi ka ba sa iyong mga magulang ng pera? Ang lakas ng loob mo. Sumimangot si Minnie. Nag-aaway ang mga tao sa live streaming channel at hindi niya ito nagustuhan. Itigil mo na, guys. Kung hindi ka titigil sa pakikipaglaban, haharangin kita. Mabilis na nag-message si Ben sa kanya, sorry, Minnie. Siya ang nagsimula. Ipinadala ng Ghost Rider, haha. So what kung magkaproblema ako sa'yo? Wala akong pakialam. Bahagyang sumimangot si Minnie at naghanda para harangan ang Ghost Rider, ngunit muling nag-flash ang notification ng system sa live broadcast. Nagpadala ang Ghost Rider ng money gun. Napahinto si Minnie sa kanyang paglalakad. Ang mga iyon ay nagkakahalaga ng mga $50 at ito ang pinakamahal na regalo na natanggap niya sa ngayon.